Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Sa inyong lahat, mega love shout out. At ang pag-uusapan po natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay nako po. Saan dinala ni Pangulong Bongbong Marcos ang billions or trillions of pesos? Grabe ang nakaw ni Bongbong Marcos sa Kaban ng Bayan. Walang humpay, walang habas. At hindi titigil itong si Martin Romualdez, Bongbong Marcos at Liza Aranita Marcos. Hanggat isa-isang patak ng 5 duling ng Kaban ng Bayan ay malimas nila. Hindi sila titigil dyan. Bakit? Maliban doon sa 117 billion doon sa Philippine Deposit Insurance, ano ba yung tawag doon, yung corporation na kinuha ni Bongbong Marcos sa PhilHealth at sa kung ano, saan pa mamaya yun. Ito, nagbabala ang International Monetary Fund sa administrasyon ni Bongbong Marcos na kailangan ibalik ang kanilang kinuhang pera na 75 billion para sa Maharlika investment. Scam na yan ni Bongbong Marcos na hindi natin alam kung saan na ngayon. Kaninong bank accounts na punta ang mga perang kinuha ni Bongbong Marcos sa Land Bank at saka sa DBP. So, itong International Monetary Fund, nagsabi na nalagay umano sa alanganin. According to dito sa Bilyonaryo News Channel, ang Land Bank at ang Development Bank of the Philippines or DBP matapos nilang maglaan ng 75 billion para sa Maharlika investment scam or investment fund ni Bongbong Marcos na kung saan ay last year minamadali ni Sandro Marcos at saka ni Martin Romualdez sa Kongreso ipasa pati doon sa Senado para ipagyabang sa tawag dito suna ni Bongbong Marcos. Last year yon. Tapos, nung nagkaroon na ng pera, hindi na natin alam kung saan na napunta. So, sabi dito ni Willie Ramasola, Malacanang asked Land Bank to contribute 50 billion to these Maharlika funds, another 25 billion from DBP as a result of this. Two government banks are having liquidity problems. So, in fairness, noong time daw ni Ferdinand Marcos Sr., bago siya napatalsik sa Malacanang, ay ganun din daw ang nangyari. At least daw noon, panahon ni Marcos Sr., centralized ang corruption. Isang tao lang ang nagnanakaw. Pero ngayon, ang dami nila. Oo, may sa Malacanang, meron sa Kongreso. Mas marami dyan sa Kongreso. At meron din sa Senado. Pero ngayon nga daw ang dami nila. Grabe ang nakawan at corruption ngayon sa gobyerno. So ito naman, balita din ng News 5. So, yun nga, inirekomenda ng International Monetary Fund na kagyat na magpapatupad ng capital restoration plans para sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Yun nga, matapos maglaga, kailangan ibalik ang pera ng dalawang bangkong ito ni Bongbong Marcos. Otherwise, isang apak na lang or yung one step na lang ahead or isang hakbang na lang, magiging Sri Lanka 2.0 tayo. Tayo yung susunod sa Sri Lanka na nabankrupt dahil sa sobrang pagnanakaw ng kanilang gobyerno doon sa kaban ng taong bayan. So while establishing of the Maharlika, itong investment na to,
can help address the country's investment needs, it should not come at the cost of a resilient financial system, sound regulatory framework, and level playing field, saad ng report ng International Bank and at UN agency. So, kawawa ang taong bayan dito. Hindi lang dito nagtapos mga lalabs, mga bayots ang pagnanakaw ni Bongbong Marcos. Walang humpay ang nakaw sa kaban ng bayan ng Malacanang, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil wala eh. Pag-upo pa lang ni Bongbong Marcos noong 2022 midterm, nung nanalo siya, ay ang una niyang executive order na tinanggal ay yung Presidential Anti-Corruption Commission. Ang galing. So, sky is the limit ngayon ang kanilang nakaw at kahit sino pwedeng magnakaw sa gobyerno ngayon dahil mismo si Bongbong Marcos tinanggal niya yung anti-corruption. So, hindi na sila mahahabol ng ombudsman, walang makasuhan. So, dito na naman tayo ngayon. Aside doon sa PhilHealth, sa Maharlika, sa Land Bank, sa DBP, sa tawag dito, bibenta ng 25 tons of gold reserve ng Pilipinas at kung ano saan-saan pang ahensya, no, ng mga ninanakaw or ninanakawan ng administrasyon ngayon ni BBM. Pati pala hindi lang Land Bank, DBP or kung ano pa dyan, PhilHealth ang ninanakawan, kundi pati itong Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. Ninanakawan din pala ni Bongbong Marcos. At according dito, pinaliwanag ni Atty. Vic Rodriguez, itong 117 billion ng Philippine Deposit Insurance Corporation, ang tinanong niyang nasaan, baka nasa ibang bansa na ito. Bawat biyahe ni Bongbong Marcos na may dalang crates, malamang ando na yung mga pera at dinideposit sa iba't ibang mga bansa kung saan siya pumunta. Bukod sa 60 billion pondo ng PhilHealth na illegal, garapal at lantarang kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa kaban ng ating bayan para punduhan ang kapritso ng mga mambabatas, nawala ang 117 billion pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Ang pirang ito ay ito pa, kawawang mga depositors dito na mag-aakalang insured ang kanilang mga pira sa kanilang mga bank accounts, yun pala ay baka may atakihin pa sa puso dito. Nanganganib din. Kasi ito daw ay isang insurance para sa salapi ng bawat depositor o nag-iimpok sa bangko at nagsisilbi bilang isang siguro o garantiya na protektado ang kanyang lifetime savings sa maximum na halagang 500,000 pesos o kalahating milyon. Kung sakaling magkaroon ng aberya o operasyon o yung mabangkarote, no, mabankrupt ang isang bangko, may magkaroon ng ating tawag dito bank run o bangkarote. So saan dinala ni Marcos ang ating mga ang pira ng mga Pilipinong depositor? Kasi kapag mayroon kang dineposit, halimbawa 500 or 600,000, half million, 1 million, ganyan. Kapag mabangkarote ang bangkong dinepositohan mo, mayroon kang matatanggap pa rin na kalahating milyon. So kapag mabangkarote ang isang bangko kagaya ng DBP or Land Bank, wala ka nang makukuha doon ng singkong duling. Bakit? Kinuha na ni Bongbong Marcos ang 117 billion pesos na insurance ito ng mga depositor sa mga bangko. Kamot ulo ngayon ang mga depositors dito, iyak na naman.
Kawawa. Ay, Diyos ko po. Kung pwede palang kulamin si Bongbong Marcos at si Romualdez, no? Tatlong yun, kukak. Ito ba talaga yung kulam na yan? Barangin nyo nga. Maawa naman kayo sa taong bayan. Kayo mga barangan dyan. Hoy, BBM. At ito pa pala, may masaklap dito dahil ang land bank talagang todo suporta, no, sa todo suporta sa pag nanakaw ni Bongbong Marcos sa pira ng mga depositors dyan, yung mga yung mga nagritero, na mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ay, anong sabi ng bangko dito, ng Land Bank 2 hours ago sa billionario.com? Ito, matapos magsalita ang International Monetary Fund na ibalik ang pera ng Land Bank at ng DBP dahil nanganganib, sabi ng Land Bank dito, of the Philippines has reiterated its strong financial position following its 50 billion contribution to the Maharlika Investment Fund, emphasizing that its capital adequacy ratio remains well above regulatory requirements. Naman, Land Bank of the Philippines, kung sino man yung head dito, ang tanong namin sa'yo, magkano? Ang iyong, hindi contribution, magkano yung tawag dito, hatian? Magkano yung binigay sa'yo para hindi ka mag-ingay? At ngayon, sinasabi mo pa na nananatiling matatag ang financial position ng Land Bank kahit na nagbigay kayo ng 50 billion na ininvest doon sa Maharlika Investment Fund. Wow. So ito pa nga yung International Monetary Fund pa ngayon ang sinungaling. Of course, hindi kami maniniwala sa inyo, Land Bank. Mas maniniwala kami sa International Monetary Fund. Dahil alam namin, hindi sila nagsisinungaling. Kayo, dyan sa Pilipinas, sa mga kumpanyang ganito, or bangko, or sa kung saan-saan pang ng gobyerno, sangay ng gobyerno, nakikipagsabuatan kayo sa administrasyon ni Bongbong Marcos, na ngayon ay lantaran, sobra-sobra ang pagnanakaw sa kaban ng taong bayan, hayok sa pira, no? Diyos ko. At nakikisimpatya ba kayo dahil baka may hati ba kayo? Yun ang tanong dito eh. Magkano hati sa inyo dito? Hindi kayo pumuyok, PhilHealth? Wala. DBP, wala. Ito, yung PDIC, wala din. Hindi rin pumuyok. Masaya yung pinakamataas na posisyon ng PDIC dahil billions din siguro yung itinapal sa bunganga nun. Kaya tahimik. Kawawa mga Pilipino, lalo na yung mga depositors. Kawawa. Kala nila, secured ang mga pira, yun pala ay nasa bunganga na ng bakunawa or buhaya.